Kalalabas lang ng Jujutsu Kaisen S3 Modulo Chapter 2 spoilers. At sa chapter na ito ay maire-reveal na ang kapatid ni Maru na si Cross, ang itinuturing na leader ng mga Simurians na nag-give off ng the same vibe na ibinibigay ng King of Curses na si Sukuna. And finally, ang pag-reveal ng ship ng mga Simurians na nakita ng magkapatid na Okkotsu. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin dito sa ating full chapter spoiler para sa Jujutsu Kaisen Mojouro Chapter 2. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter na ito sa Kyoto Future Science Museum na kung saan naroon itong si Mino at itong si Usami. At siya nga pala guys, ang Usami na ito ay mataas ang tsansa na hindi ang Usami na itinuturing ng pinakamalakas na first grade sorcerer. Baka ito ay kamag-anak niya lang, baka anak niya. Namomroblema sila dito dahil sila ang mag-handle ng pagdating ng mga aliens sa Earth. Dahil nga ang Japan ang nabigyan ng responsibilidad na mag-handle ng treaties at ng mga diplomacy sa lahat ng mga extraterrestrials na pwedeng pumunta sa mundo. At syempre naguguluhan ng dalawang ito dahil wala silang kaalam-alam at hindi din nila pwedeng itrato ng parabang virus, ng parabang pathogens ang mga aliens na ito dahil baka mag-retaliate at magalit sila. Hindi nagtagal, nakita na nila ang mga representatives ng mga Simurians. At makikita natin dito guys ang kapatid ni Maru at ang isang nilalang na kamukha ni Master Tengen. Cut to the chase, nagkaroon ng maayos na usap sa gitna ng dalawang ito at nagulat din si Usami at itong si Mino dahil marunong mag-Japanese ang alien. Pero pinoproblema din ito ni Usami dahil nangangahulugan na ito na kung marunong itong magsalita ng Japanese, kapag natutong itong magsalita ng iba pang mga language sa loob ng Earth, mataas ang tsansa na makipag-communicate din sila sa ibang countries at pwedeng mawalan ng authority ang Japan na mag-handle ng ganitong mga pagkakataon. And to be specific guys, itong si Usami ang na-appoint ng Acting Minister of Foreign Affairs. Kaya sila ni Mino ang nag-handle ng ganitong mga bagay. Right after that meeting ay pinangilabutan nitong si Mino. Hindi siya makapaniwala na buhay pa rin daw siya. Dahil ina-expect nga nila na magiging violente ang mga aliens na yon. Kaya hindi nila inaakala na magiging napaka-smooth ng nangyaring meeting. Na-reveal na nga rin pala dito guys ang leader ng mga Simurians na para bang mukha din ni Sukuna na meron lamang sungay. At ito din siguro ang magsisilbing literal na Sukuna para sa kwentong ito, ang pinakamalakas na alien sa mga Simurians. Ang isa din sa mga concerns ni Usami at nitong si Mino is that kapag nalaman ng public na may dumating na mga aliens, baka mag-retaliate ito. Baka maging violente pa ang reaksyon ng mga tao kumpara sa mga aliens nang dahil sa takot. At kapag nangyari yun, magkakaroon ng gera sa gitna ng dalawang races. At kailangan nilang iwasan. Kailangan nilang magawa ng paraan na hindi yun mangyari. At ang isa sa mga pumasok na ideya dito kay Usami is that habang hinahandle niyang ibang mga importanteng bagay, ang magkapatid na Okkotsu ang gagawin niyang parabang representatives ng Earth. Dahil binabalak pala na pilitin nitong si Usami na i-push na magkaroon ng reconciliation, na magkaroon ng friendly relationship sa gitna ng human race at ng mga Simurians na ito. Dahil naiintindihan na daw niya kung bakit binigyan ng threat level na Sukuna level ang mga Simurians na ito. Tulad ni Sukuna, kapag nakapag-desisyon ng mga Simurians na sakupin ng Earth, magagawa nila yun anytime. Then switching of scenes ay makakarating naman tayo ngayon sa magkapatid na Okkotsu. Dito ay nakikipagtalo itong si Tsurugi kay Yuka dahil nga nagsisimula na siyang maghinala na baka isang alien talaga itong si Maru na hindi naman agad pinaniwalaan itong si Yuka, pero inililinaw talaga sa kanya nitong si Tsurugi kung bakit. Hindi daw normal na may tatlong mata ang isang tao. Although madaming ibang sorcerers ang kayang magpa-appear ng ibang mga mata sa parte ng kanilang katawan, ang mata ni Maru ay natural na nasa noo niya at hindi nawawala. Isa din sa mga nagiging factors guys kung bakit hindi naniniwala itong si Yuka is that wala namang nauna or prior na information na nagbigay sa kanya na pwedeng may mga aliens na sa Earth. Unlike nitong si Tsurugi na pagkuwentuhan siya ng isang kriminal tungkol sa pagdating ng mga Simurians. Kaya dito, pinakaunang pumasok talaga sa isip ni Tsurugi ay isang alien itong si Maru. Pero hindi din niya yun kayang patunayan. Ang tatanging alam lang nila ay may dumating na isang Sukuna level threat na ipinataw ng kanilang Jujutsu Inspector General. At ang information na yon, ang balitang yon ay ipinaalam sa lahat ng Jujutsu sorcerers.
Pero hindi naman daw nila yun pwedeng basta-basta na lamang linawin kay Usami dahil inintroduce nga ni Usami si Maru bilang isang inspector mula sa isang malayong country. Kaya naman kung gagawin nila yon, para bang binabastos nila ang country na nagpadala dito kay Maru. Kaya ang pumasok sa isip nitong si Yuka, bakit hindi daw nila tanungin mismo si Maru para malaman nila ang katotohanan. Pero iba pala ang plano nitong si Tsurugi. Binalikan niya ang kriminal na nagkakandak ng human trafficking at doon sila nakipag-usap. Doon nila nilinaw ang lahat ng mga hindi pa nila naiintindihan tungkol sa mga Simurians. Right off the bat, binastos agad nito si Yuka habang sinasabing bilang isang jujutsu sorcerer na palaging gumagamit ng sorcery na para bang umiikot sa supernatural ang kanyang buhay, bakit daw hindi siya maniniwala sa ganitong mga paranormal na activities sa tulad ng mga aliens, sa mga extraterrestrials. Pero ang isa pa sa ipinagtataka nitong si Tsurugi kung totoo daw na may mga aliens, nasaan ang kanilang ship, at kung totoo daw ang sinasabi ng lalaking ito na may 50,000 na mga inhabitants, na mga aliens sa loob ng ship na yon, mangangahulugan na napakalaki ng ship to the point na para bang kasing laki yon ng isang baseball stadium. Kung ganon, dapat makita nila yon sa itaas dahil nandyan lang yon sa atmosphere. Pero sinabi naman ng kriminal na ito na mataas ang tsansa na gumagamit sila ng technique, isang barrier technique na nagtatago ng kanilang spaceship, na nangangahulugan daw na invisible ito, or sabihin natin na hindi completely pero sapat para itago mula sa naked eye. And also, since mga sorcerers din nga ang mga taong ito tulad ni Maru na nakita nilang may napakalakas din na ability, mataas ang tsansa na nagiging sapat ang abilities nilang yon para hindi na bumaba-baba pa sa Earth. Pero tulad din ng sinabi nila, hindi din yun magiging unlimited, limitado ang lahat ng bagay, na nangangahulugan na at some point kailangan nilang kumuha ng resource para manatili silang buhay at para makasurvive. At sa pagkakataon daw na yon, doon daw malilift ang invisibility, ang barrier technique ng spaceship. Kaya naman yun ang kailangang abutan nitong si Tsurugi at nitong si Yuka para makita at may reveal sa kanilang mga mata ang mothership ng mga Simurians. At mangyayari daw yon at exactly 8 PM bukas. Na dahilan kung bakit hindi nag-aalinlangan ng dalawang ito. Bago dumating ang oras na yon, pumunta sila sa pinakamalapit na bundok, sa pinakamataas na mountain na kung saan pwede nilang pagmasdan ang pag-appear ng spaceship. Habang nag-uusap ang dalawang ito at ine-explain sa isa't isa ang kanilang mga tunay na insights tungkol sa ring na nanggaling kay Yuta. Dito na din sila nagkaintindihan ni Yuta at ni Tsurugi na actually pareho lang naman daw pala nilang gustong maging malakas para nga makuha na nitong si Yuka ang ring. Maging malakas itong si Yuka para maging enough at makonsider siya na worthy na maghawak ng ring na yon, at ito namang si Tsurugi maging malakas enough para isipin ng Gojo clan na hindi niya kailangan ng ring para maging safe at maging ligtas. Matapos ang clarification na ito, ang malinaw na pagkakaintindihan ng magkapatid, dito naman agad nag-appear at na-reveal ang mothership ng mga Simurians. Mukha ito guys, isang napakalaking kahoy lang. Actually, rectangular ang shape nito, literal, na para bang isang pahaba na poste na nakalutang. So in this very moment na nagpakita sa harap ng dalawang magkapatid na ito ang mothership ng mga Simurians, in-acknowledge na agad nila na totoo talaga ang mga aliens. At ang mga aliens na ito ang itinuturing na Sukuna level threat, na nangangahulugan daw na mataas ang tsansa na ang laban na kinabibilangan dati nitong si Maki at nitong si Yuta ay maulit muli. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng napakalaking peklat sa noo ng kanilang lolo. Na actually guys, hindi pinaniniwalaan nitong si Yuka at sinasabi na nagsisinungaling at nagyayabang lang daw itong si Yuta. Pero in-explain sa kanya nitong si Tsurugi na bakit naman daw siya hindi maniniwala doon. Napakaraming mga bagay ang nag-i-imply na totoo talaga ang pangyayaring yun. Pero since ngayon ngang dumating na naman ang ganitong klase ng threat, isang Sukuna level threat at wala na ngayon si Maki, wala na ngayon si Yuta, nangangahulugan na kailangang may pumalit sa posisyon nila. Kaya naman ine-aim ngayon ng magkapatid na Okutsu na maging ang susunod na Maki at ang susunod na Yuta. Hindi naman nagtagal ay nagbukas ang mothership at bumaba dito ang isang nilalang na kamukhang kamukha ni Maru, na alam naman natin na alam nitong si Yuka dahil nakwento yun sa kanya ni Maru. In-explain dito nitong si Maru kay Cross, ang kanyang kapatid, na naiintindihan na daw niya ang mga humans, na hindi niya na kailangan pang bumalik at magpanggap na isang inspector mula sa isang country. Mababait daw ang mga humans, alam nila ang tama sa mali.
pero ipinupush pa rin sa kanya nitong si Cross na hindi yun sapat. Kailangan nilang maintindihan on a deeper level ang mga humans para matuto silang makilala ang mga ito. Dahil kung hindi daw magmamatch ang right at wrong ng mga ideologies ng dalawang races na ito, mangangahulugan yun na kailangan nilang makipaglaban, mag-e-engage sila sa war. Na dahilan kung bakit pinipilit siyang kontrahin dito ni Maru habang sinasabi na hindi daw yun choice, hindi yun kailangang mangyari. At dito ay umalis na rin naman guys itong si Cross dahil may kailangan daw siyang gawin na importanteng trabaho. Tinangka pa siya ditong alokin nitong si Maru na kumain daw ng mga Japanese foods pero sinabi nitong si Cross na wala siyang pakialam at busy siya. Now switching of scenes, umuwi na at babalik na ng Jujutsu Tech si Tsurugi at si Yuka pero sinabi nitong si Tsurugi na naiwan daw niya ang kanyang Jujutsu Tech Pass. Pero ang katotohanan may balak lang sana siyang linawin dito kay Maru. Pero nang kakausapin niya na si Maru, iba ang vibes nito. Napakasimple at napaka-polite ng tanong nitong si Tsurugi. Pero sinagot siya nitong si Maru na shut up, don't talk to me. Wag daw magsalita itong si Tsurugi na para bang ibang nilalang ang kausap ngayon ni Tsurugi. Dahil ang katotohanan pala guys, si Maru ay hindi ang kaharap niya ngayon. Ang kaharap niya ngayon ay ang kapatid ni Maru na si Cross. Na dahilan kung bakit medyo napikaw nitong si Tsurugi. However, this is where the chapter spoiler ends and I suggest na antayin nyo ang ating full chapter review para sa mas malinaw at confirmed na mga translations. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para ma-notify kayo palagi kapag may bago tayong video. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.